Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito ay pag-aaralan naman natin ang Matthew 16 verse 18 na kung saan ito ay isang kilalang talata na pinaniniwalaan bilang suporta sa katuruan na ang iglesia, ang ating Panginoon, ay pinanguluhan di umano ni Pedro at si Pedro ay kinikilala bilang kauna-unahang Papa sa Roma. Pag-aaral na yan ang ating gagawin ngayong araw. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, sa araw na ito, muli naming inilalapit ang aming mga limitadong sarili, kaisipan, puso, na naway inyong buksan. At aming buksan ang aming unawa sa pag-aaral na ito na may ipatnubay ng iyong banal na Espiritu. Ang aming hiling, O Diyos, bigyan kami ng liwanag sa pamamagitan ng Matthew 16 verse 18. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong paksa na aking dadalhin sa inyo ay merong pinamagatang is Peter the rock on which Jesus built the church. So, titingnan po natin sa pamamagitan ng pag-aaral nito kung ano ba ang talagang kahulugan ng talata. Ang sabi diyan, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Alam nyo na sa panahon po ng isa sa mga papa, at yun ay si Pope Leo I, noong 5th century, ginamit niya ang talatang ito bilang suporta sa kanilang claim that Christ made Peter the head of the church and that Peter was the first bishop of Rome. So, yun ang kanilang ginagamit na sitas sa Biblia upang suportahan ang paniniwalang ito. At alam nyo, alam natin na sa pamamagitan ng mga referensya ay ang paniniwala ng mga papa ay sila nagiging successor at nagiging appointed leader ng Christian Church. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa bagay nito? Yung historical context kung ating pag-aaral, ang ating Panginoong Hesus ay nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. At siya ay nagtanong ng katanungan na sino ako sa paningin ng mga tao? Sino siya sa paningin ng mga tao? At sinagot siya ng kanyang mga alagad na ikaw si Juan Bautista, ikaw si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit ang pangating Panginoong Hesus sa konteksto ng talata ay muling nagtanong, sabi niya, who do you say that I am? Mababasa natin yan sa talatang 15 o 15. Peter responded with a clear answer, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya ang tugon ng ating Panginoon sa sinabi ni Pedro ay, mapalad ka Pedro, sapagkat ang bagay na ito ay hindi pinahayag kanino man, kundi pinahayag ito ng Ama sa kanyang mga alagad. At titingnan po ninyo, ang talatang ito ay merong play on words. No? In order to understand this text, it is important to recognize that it contains a play on words, mga kapatid. Upon, and alludes to words previously spoken, na kung saan ay ito'y tanong tungkol sa kanya. Ngayon, una nating i-consider yung pan. And the name Peter sa wikang Griego, ang ibig sabihin po niyan ay Petros. Okay? Saan natin hinango yung English name na Peter? At maraming transliteration sa wikang Griego, ayan po ang ating talagang makikitang accurate po na salin. So, but there is another Greek word in this verse, yung sa word na Petra. Ano naman po yung Petra? Ang ibig sabihin ng Petra ay rock or bato. So yung play on words dito sa talatang ito, papansin niyo, you are Peter, na ang ibig sabihin sa Greek ay sa salin ng Griego ay Petros, and on this rock, Petra, I will build my church.
But what is the Petra on which Jesus built the church? Alamin po natin yung meaning ng salitang Petra. Yung pong salitang Petra or rock, ginamit po yan ng 15 times sa Bagong Tipan. At ito po ay tumutukoy, sabi diyan, it is referred to a rock serving as a sufficiently strong foundation to protect a house built on it from storms. So Matthew 7:24 and 25, Luke 6:48, ginamit po yan ng mga salita ng Panginoon sa isang parabola na kung saan ay ginamit yung terminong Petra. Ano po? At ang Petra ay isang bato kung saan ay makapagbibigay ng proteksyon. At ito'y isang pundasyon sa isang bahay na bagamat dumating ang unos ay makatatayong matibay. It is the term used of the splitting of rocks during the earthquake at the time of Jesus' death. Alala nyo yung si Kristo ay namatay, ay bumukas yung mga libingan, nabiyak yung mga bato. At tapos sa Matthew 27:60 and Mark 15:46, yan din naman ay ginamit doon sa salita na kung saan yung ang ating Panginoon ay inilibing sa isang malaking bibingan at ito'y tinakpan ng malaking bato. Yung Petra ay ginamit din refers to the stony ground sa isa pang parabola ng Panginoon where there was enough soil for the seeds to grow. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 8, 6 and 13. And it is the term for the stone of stumbling over, which Israel stumbled in, not accepting Jesus as the Messiah. Kung saan yung mga tao ay sa mga sinasabi ng Panginoon, sila ay naguguluhan, sila ay natitisod, sila ay hindi makaunawa, naging dahilan yun upang hindi nila makilala si Kristo. At ang iba naman ay hindi talaga sa kinikilalang Kristo bilang Mesiyas na sinugo ng Panginoon upang tayo ay palayain sa kasalanan at gayon din magtamo ng kaligtasan. So yung talagang meaning ng Petra ay ginamit din sa 1 Corinto 10, talatang 4, na kung saan ang Israelita ay uminom doon sa batong ito. And ginamit din ito bilang terminong cornerstone of the church sa 1 Peter 2:9. At ginamit din ito sa Revelation 6:15 and 16 na kung saan ay mababasa natin doon yung salitang mountains, referring with mountains, yung mga wicked na sa pagdating ng Panginoon sila ay nangusap sa mga bato na sila ay tabunan. So, bakit po nabanggit yung mountains niyan? It is a term used in parallel with mountains. Tingnan po natin. Yung literal term ng Petra, mga kapatid, ay, ang sabi diyan, it refers to rather massive or stable stones that either bear a great deal of weight or are part of a mountain. Alam naman po natin sa bundok, may mga bundok na mayroong mga malalaking bato. At talagang yung mga bundok, papansinin ninyo, yung mga cave, ganun din, may mga nagiging libingan, tulad ng ating Panginoong Hesus, siya'y inilibing sa isang libingan na yung kanyang libingan ay pawang made of rock, na isang malaking bato tapos meron pang isang bato na pinakang pintuan upang magtakip sa kanya. Ngayon, quite a few of the usages of the word Petra are clearly symbolic, meaning the term stand for something else. Kaya po yung pagkagamit ng salitang Petra sa Matthew 16:18 ay maliwanag na hindi tumutukoy kay Pedro. Example, yung Matthew 16:18. This is a case in which Jesus uses Petra symbolically because it is quite clear that he is not referring to some large stone foundation upon which he intended to build a literal church structure. So, symbolical po yan kasi yan po ay isang kataga ng ating Panginoong Hesus na kung saan
yun din namang church na kanyang itatayo ay hindi naman po pwede na kay Pedro itayo literally, di namatay si Pedro, no? So, yan po ay symbolical, mga kapatid. Petros and Petra are masculine and feminine forms of the same term, respectively. Although Jesus spoke these words in Aramaic, and the word in both cases would then be the same, kepa, no? Kepa. Matthew utilizes the distinction in Greek to explain unambiguously what Jesus meant. So, yung Petros ay masculine, yung Petra ay feminine. In response to Peter, Jesus says, "You are Peter, Petros, and on this rock, Petra, I will build my church." Ibig po bang sabihin niyan ay si Pedro yung bato kung saan doon itatayo ng Panginoon ng kanyang iglesia. So, the question is why Peter is not the rock in Matthew 16:18. Una, kung inyong babasahin yung talata, bagamat si Pedro yung tumugon sa ating Panginoon na, "You are the Christ, Son of the living God." Pagkatapos ng mga ilang sandali, mga ilang talata, mababasa natin doon sa, kapitulo, pagkatapos ng mga ilang kapitulo, sa chapter 27, ay nandun po yung record na mababasa natin, si Pedro ay na-overcome ni Satan. At sa verse 23, sa ilang talata, verse 23, ang ating Panginoon ay sinaway niya si Satanas, ngunit si Pedro yung kanyang kaharap. Satan used Peter and Jesus confronted him. Jesus confronted him. At ang kaharap ng Panginoon sa mga pagkakataong yun ay si Pedro. Hindi naman natin pwedeng sabihin na si Pedro yung bato, si Pedro din si Satanas. So kung ganun ang ating magiging paraan ng interpretation, kung si Pedro ay hindi si Satanas, ay maliwanag na hindi rin si Pedro yung bato, mga kapatid. So if Peter were the Petra, then Jesus' words were not fulfilled. It took the reinstatement by Jesus for Peter to re-enter the ministry of John. So 3 times niyan dininay si Jesus sa Matthew 27, kung saan ay sinundan niya ang Panginoong Hesus at nalalaman naman ni Pedro na sinabi ng Panginoon na hindi titilawak yung manok, hanggat hindi mo na i-deny ako ng 3 beses. At pagkatapos na matupad yung sinabi ng Panginoon, ay tumilawak nga yung manok at naalala yun ni Pedro. Nagsisi naman itong si Pedro, ngunit pagkatapos na si Kristo ay mamatay sa krus at mabuhay na maguli, ni-reinstate siya ng Panginoon at yung record na yan ay mababasa natin sa John chapter 21. So, that Peter is not that rock, is confirmed by 3 other symbolic uses of the term Petra in the New Testament, all referring to Christ. Lahat yan ay tumutukoy lamang sa ating Panginoong Jesus. So it is instructive that Peter himself, in making use of the symbol of rock, Petra, links this symbol to Jesus, not to himself. Pag binasa niyo yung 1 Peter 2:7, ay binabanggit doon, Pedro, yung isang mahalagang bato. At sa kanyang pagkabanggit, maliwanag na makikita natin na ito ay hindi siya. Hindi ito si Pedro, kundi maliwanag na si Pedro ay kumikilala sa tunay na bato na kung saan ang iglesia ay tatayong matibay at kahit anong bagay o pagsubok ang dumating sa atin, ito'y mananatiling nakatayo. So, isang bagay din na ating pansinin na sa lumang tipan, ginamit yung mga talata na nakasulat dito upang sa ganitong paraan ay gamitin at makilala yung rock na binabanggit sa Matthew 16:18.
So, titingnan natin yung word rock is often used as a metaphor for God. Example po dyan, yung 32:15 ng Deuteronomy. Then he, the Israel, forsook God who made him and scorned the rock of salvation. Deuteronomy 32 verse 18, you neglected the rock who begot you and forgot the God who gave you birth. 2 Samuel 22 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. 2 Samuel 22:47, the Lord lives, and blessed be my rock, and exalted be God, the rock of my salvation. Psalm 18:2, the Lord is my rock and fortress and deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge. Psalms 21:3, for thou art my rock and my fortress. Psalm 29:42 verse 9, I will say to God, my rock, why hast thou forgotten me? Kaya po titingnan natin yung mga talatang yan ay imposible na maikakapit natin kay Pedro sapagkat si Pedro ay hindi naman siya ang ating tagapagligtas. Hindi naman siya ang dahil kung bakit tayo ay isinilang at gayon din isinilang ang bansang Israel. At titingnan natin, wala tayong ibang manunubos at magdadala sa atin sa tagumpay, kundi ang ating Panginoon. Bilang conclusion sa pag-aaral na ito, if the Christian church were founded on one of the disciples or on a mere human confession, we would have all the difficulties and inconsistencies of human failure, sin, and weakness in the foundation. So, dun pa lamang sa pagtatayuan natin ay hindi na siya fit, mga kapatid. Sapagkat si Pedro, no, overcome siya ni Satanas at i-deny niya ang ating Panginoon. Though he was reinstated by Jesus Christ in John 21, ang makikita natin doon is our foundation was just a mere human, no? Na pag dumating yung unos ay may tendency na siya ay um, manghina, mawala, or alam niyo na tayo ay nangangailangan ng isang matibay na pundasyon. Hindi yan nag-fit doon kay Peter. The church vision of its destiny would reach only as high as human insight could imagine. However, this is not the case. The church is founded on Jesus Christ. His grace and forgiveness expressed at the cross are the source of its existence. His high priest is the assurance of its standing with God, and his promise to return is the vision of its destiny. Kaya mga kapatid, ang paniniwala na si Kristo ang nagtalaga kay Pedro ay hindi po natin makikita sa talata ng Matthew 16:18. Ang makikita natin, si Kristo ay nagsalita using a play on words at doon ay makikita natin yung salitang Petros at Petras. Ang pagkakasulat ni Matthew ay napaka-inam upang mabigyan ng distinction, no? At maunawaan ng babasa na yung sinabi ng ating Panginoon ay hindi talaga tumutukoy kay Pedro bilang siyang bato ng panulok ng iglesia. Kundi yan mga kapatid ay tumutukoy sa ating Panginoon na siyang tunay na pundasyon ng ating iglesia. Yan po lamang sa araw na ito ang ating pag-aaral. Kung may tanong, isulat lamang po sa comment section at bibigyan po natin ng karagdagang pag-aaral yan. Sa umagang ito, sa araw na ito, sana po ay may natutunan tayo. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mahalagang tulong at naming maunawaan ang talata ng Matthew 16:18. At sa gayon, Panginoon, kami ay magkaroon isang
liwanag sa aming kaisipan tungkol sa talatang ito. At dinadalangin din po namin ang aming mga kaibigan na sana'y magkaroon ng kaliwanagan tungkol sa bagay nito. Pagpalain mo kaming lahat, ito aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Ito lamang po sa araw na ito, mga kaibigan, at hanggang sa muli, harinawa ay makita natin ang liwanag sa talata na ating pinag-aralan ngayon. Magandang araw at ang kapayapaan ng ating Panginoon at ang masaganang pagpapala sumainyo lahat. Maraming salamat po.